bilang reminder sa amin bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po at tunay nga na dalangin ko, Ama, muli ang iyong banal na Espiritu na siyang kumiro sa akin na ikaw lamang may tataas, ikaw lamang mabibigyan ng kalwalhatian. Maraming salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Alam niyo po kanina pagising ko, medyo masakit po dito sa left side, nangangawi. Alam niyo naman po, pagka left side, ando yung puso natin. At sabi ko nga hindi magiging lang yun para ako'y pahintuin. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay malalaman po natin mamaya. Kasi alam po natin na maraming tao, even as Christians, lagi nagtatanong, ano ba yung purpose ng buhay ko dito sa lupa, dito sa mundo? Alam po ba natin? Amen. Ano po yun? Ano pa po? Marami pong plano tayo, marami pong purpose tayo ang buhay natin dito sa lupa dahil create po tayo ng Panginoon, hindi lamang po just to create us. Kung sana po, noon pa, kung yun po ang dahilan ng Panginoon just to create us, nung nagkasala ng tao, dapat wala na tayong lahat. Pero marami pong ginamit ang Diyos, man of God, na talagang para ma-preserve ang tao, di ba? Dahil ang kasalanan noon, ang kamatayan ay ang parusa sa kasalanan. Pero sa dakila ng pagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi niya ito hinayaan. At pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang siya ang tumubos para sa atin. Upang siya ang mamatay para sa atin. Amen? Upang siya yung kahirapan, bayubay, grabe yung ginawa sa Panginoon na walang sino man ang makakatuwa. That's how God expressed His love to every one of us. Amen. So, yun po, pasakali lang po yun. Pero kasama na rin po yun sa ating mensahe ngayon, na sabi nga, ang buhay natin ngayon ay preparasyon para sa susunod. Amen. God wants you to practice on earth what you do forever in eternity. Amen. Pero nakakalungkot po, marami pong mga tao na nagsasuffer eternally. Kasi po wala po silang Diyos. They choose to live without God dito sa lupa. We were made by God and for God. And until you figure that out, mawawala ng kabuluhan ang buhay natin dito sa mundo. Dahil wala ang Diyos sa atin. Kaya nga, lagi natin sinasabi to na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi aksidente. Pinili ng Diyos na tayo ay andito ngayon. Hindi natin pinili, pinili ng Diyos. God has chosen us even before the foundation of the world. Amen. Diba? You will live forever in the presence or absence of God. Amen. Praise God. Pinili natin, nakasama natin ang Panginoon. Na ang presensya natin ay andito sa atin. Pero in spite of that, marami pa rin mga bagay sa ating buhay na nagagawa natin na hindi ayon sa Panginoon. Amen. Sabi nga dito, you will live forever in the presence of or absence of God, reaping the consequences of your choices and actions on earth. Ito ay nagbabase sa ating pagpipili. Sa bawat pagpipili natin, kung ito'y maganda, may consequences yun. Kung ito'y hindi maganda, may mga consequences din. Diba? Pagka maganda ang pinili mo, ano magiging maririp mo? Blessings mo. Pagka masama naman, ano maririp mo? Meron kang magkakaroon ka ng guilty conscience, magkakaroon ka ng mga bagay-bagay na alam mong talagang hindi maganda sa iyong buhay, sa iyong katawan. God has given man the ability. Ito po yung lagi natin pinag-uusapan lagi. And I believe na, sabi ko nga, baka naman sasabihin ng kongregasyon na eto na naman, yung mga negative na buhay, na bagay na naman, ang i-preach, ang i-share. Talaga pong dapat. Yes. Kasi po ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo
tayo nag-grow, di ba? Kung bakit yung relasyon natin sa Panginoon na hindi tumataas. Because dun sa mga negative na bagay na nangyayari sa atin. God has given man the ability to make decisions or ability to choose. Bawat buhay natin, nahaharap tayo sa mga bagay-bagay ng pagpipili. Umaga pa lang, sa gabi pa lang, matutulog ba ako ng maaga? Diba? Nasa pipiliin mo yun. Pinili mo, hindi. Dahil nag-computer ka pa, nag-Facebook ka pa, ang dami mo pang ginawa. Ngayon napuyat ka. Anong nangyari kinabukasan ng umaga? Late ka na, pinili mo. Hindi ka na nakarating sa service. Diba? Meron naman, pagpipili din. Maaga kang natulog, maaga kang nagising. Nangyayari po ito sa atin. Biglang may tumawag. Uy, punta tayo doon. Pinili mo. Hindi ko alam. Malalaman ko kung andito pa o wala. Ngayon po, God commanded, like before si Adam and Eve, commanded Adam not to take of the tree of the knowledge of good and evil. God is showing him what choice he should make. God wanted him to choose life, hindi death. God gave a similar choice. Binigay din sa atin yung parehong pagpipili. I have set before your life and death. I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 30 verse 19. Kaya nga, bawat tao binigyan ng kapangyarihan para pumili kung ano ang gagawin niya sa bawat sitwasyon sa kanyang buhay. And the greatest mistake that people make is they make decisions without the counsel of God. Nangyayari po ba sa atin yun? Kaya alam ko wala pong exempted dito. Tumating po sa buhay natin na merong isang sitwasyon na dapat ibibigay na natin sa Panginoon. Pero tayo ang nag-counsel sa sarili natin. Tayo ang nagpayo sa sarili natin. Dumating na yung isang bagay. Cora, gawin mo to. Maganda, harapin mo yan. Tanin mo sa utak mo. Huwag mong ibigay sa Panginoon yan kasi matagal kumilos ang Panginoon. Nangyayari sa buhay natin yun, di ba? Hindi tayo makapaghintay. Very impatient tayo sa mga darating na mga ganyan. Sabi sa Proverbs 2:6 says, "For the Lord gives wisdom from His mouth, calm knowledge and understanding." Kung makikita po natin, kung babasahin po natin ng Proverbs, marami po, paulit-ulit na po tayong pinapalalahanan na huwag tayo magdidepende sa wisdom ng tao. Kundi, isik natin ang wisdom ng ating Diyos every time we make decisions. Amen. Amen? Sabi nga sa Proverbs 28:26, "He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe." Alam niyo po, dito sa mundo, talagang punong-puno ng ingay. Actually, pag nasa bahay ka lang kapag ka maingay, alam niyo po yung apo ko, wala po si Hadi dito ngayon, nasa China. Actually, birthday po ng apo ko ngayon. 18 years old na po yung apo ko. Hadi, happy birthday! Happy birthday, ngayon, 12 o'clock po ang flight niya, papuntang China. Ito po ay para sa school. Kaya sabi ko, buti ka pa, ilang beses ka na nagpapabalik-balik ng China. Kami noon, Guangdong lang, Shenzhen lang ang napuntahan namin. Siya, Beijing, wow. Shanghai, wow. Maraming lumpiang Shanghai doon, kaya... Amen. So, sabi ko nga, ang mundo ngayon, ang ginagalawan natin, punong-puno ng ingay. Pumunta ka lang sa labas, ingay. Naalala ko po yung apo ko, hindi ingay, tawa. Ang pangalan niya kasi, Hadasa Joy. Talagang, pagka tumawa, talagang grabe, konting bagay lang tumatawa na siya. Yung mababaw ang kaligayahan niya. Diba? Kaya pagka tumatawa na yung minsan, akala ko umiiyak, pupunta ako, sabi ko, baka akala ng kapitbahay natin,
tao. Sana nga lahat di ba? Masaya, walang nakasibangon. Lagi akong kinokorek ni Agape. Kasi minsan, ganun ako. Wala naman akong wala naman akong galit, wala naman ako. Minsan yung parang manirisin na. Pero hindi dapat yun dahil tatanda ko yun. We carry burdens we were never meant to bear. Actually, hindi naman tayo nilikha ng Diyos para tayo magdala ng mga ng mga bigatin na hindi natin dapat i-bear, di ba? Worries about tomorrow. Actually, ganun tayo eh. Hindi pa tapos yung araw na ito. Gusto mo na, ano ba yung uulamin? Sabi ko nga kahapon, nag-uusap kami habang kumakain kami. Every Friday na lang, iniisip na namin, ano bang lulutuin natin para sa Saturday. Yung bang ganun, hindi pa tapos tong araw na to, mag-iisip ka na yung para bukas. Di ba? Regrets from yesterday. Actually, yung mga nakaraang panahon na yun, until now, andun tayo yung sa sitwasyon na nagre-regret tayo. Diba? Distraction that's still our today. Yun yung mga distraction na ninanakaw yung kung ano yung meron tayo ngayon. Diba? But God invites us to something better. He calls out to renew our mind, to fix our thoughts on what is true and eternal, and to make space in our hearts for peace. Now, we're going to talk about what it means to declutter your mind. Ito po ang title, Decluttering Your Mind. Yung iba, Unflattering Your Mind. Wala namang pagkakaiba yun pareho lang yun Hindi lang for mental clarity but for spiritual intimacy. The clarity in your mind is the intentional process of removing thoughts, attitudes, and distractions na siyang nagka-crowd sa mental and spiritual life mo. It's not just about reducing stress or being more productive. It's about yung ma-realign mo yung kalooban mo sa salita ng Diyos, which is the katotohanan. Na yung thoughts, emotions, and decisions flow from a place of clarity and peace. Alam niyo ba, pagka ang kaisipan niyo ay punong-puno ng basura, ano po yung mga basura niyo? Yeah? Ano pa? Marami pong mga bagay ang nagiging basura sa ating kaisipan. Mga distractions, di ba? Kasi po minsan, pag andun po tayo, sinabi nga ng Panginoon, He calls to renew our minds, to fix our thoughts on what is true and eternal, and to make space in our hearts of peace. Kaya kasi minsan po, pag may dumating sa buhay natin, doon tayo nakafocus. Doon tayo yung pinanghahawakan natin yun. Talagang, yung bang doon ka na nakatuon. Yun na yung nagpapaandar ng buhay mo. Diba? Decluttering your mind is the intentional process of removing thoughts. Ito yung sinabi ko nga kanina, mga attitudes natin, mga distraction na nagiging basura sa ating kaisipan. A cluttered mind, pagka ang kaisipan mo is punong-puno ng basura, ano nangyayari sa iyo? Oo. Confused ka, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, ano ba to, at nagiging reactive ka. Kasi ang reactive, iniisip ko, ano ba yung reactive, ano ba yung proactive? Tinignan ko sa dictionary yung reactive. Parang alam kong sabihin ko ano yun, pero gusto ko yung exact words sa Tagalog. Ang reactive is, sa Tagalog is, reactivo. Yan lang. Ang proactivo. Ganun lang yun. So, ang reactive po, yung minsan, pagkatapos na ng sitwasyon, doon ka mag-action. Diba? Hindi ka nagprepara para sa ganitong sitwasyon. Tapos pag dumating yung ganun talaga yung punong-puno ng basura ang kaisipan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ang proactive naman, yun yung nagprepara ka sa isang sitwasyon para pagkatapos doon, nagiging maayos. Kasi before that situation, may ginawa ka.
Di ba? Ano that? Pinaghandaan. Para ba yung magluluto ka? Alam mo, maglagay ka ng lagay. Di ba maghihiwa ka muna ng mga ingredients? Ganyan, ganyan. Dahil pag pinagpatong-patong mo lang yan, wala pong lasa yun. Kaya, ganun po, di ba? Internal chaos. Yun pa. Kapag ka po may mga basura ang ating kaisipan, yung kalooban natin, punong-puno ng anxiety. Di ba? Tapos ang kaisipan mo, parang wala kang isip. Di ba? May isip ka, pero oo, parang nawawala yung kaisipan mong matino. Di ba? Madali kang ma-burn out. Madali kang ma-despair. Peaceful minds reflect trust in God and lead to greater emotional stability. Pagka meron kang mind na mapayapa, talagang yung spiritual life mo magiging stable. Di ba? At ang pagtitiwala sa Diyos ay decluttering helps us break free from fear of missing out, comparison, and the tyranny of the urgent. Ito na naman. Tyranny of the agent. Ang sarap sabihin, parang ang galing-galing mo mag-English. Pero hindi mo alam talaga yung eksakto. Alam niyo ba kung ano yung tyranny of the agent, of the urgent? Hindi na. Tinignan ko sa dictionary, ang hirap din intindihin yun ang ibig sabihin. Ito yung para bang yung tyranny of the urgent. Ano yun parang pagka kasi ang tyranny, parang yung mga leaders na diktador. Ganon. Kaya, kumbaga sa parang yun nga, parang nagiging diktador tayo, parang gano'n, of the urgent. Ang hirap, minsan pagka maghahanap ka ng Tagalog, English din ang binibigay sa'yo. Pero ang doon, what is important is decluttering, yung pagka ang kaisipan mo ay free of rubbish, nagiging maayos ang buhay mo. Diba? Sabi nga, eto pa, pagka puno ang kaisipan mo ng basura, ang dami mong ingay na nadidinig. Diba? Parang ang ingay-ingay, parang ang daming nagsisiksik sa isip mo. Pero ang Diyos, hindi makakakilos kapag ang kaisipan mo ay punong-punong ng basura. Amen? Amen. Hindi mo madidinig yung kanyang gentle whisper. Di ba sabi nga ni Pastor Paulo sa message mo, minsan pag nauusap ang Panginoon, parang dumadaan sa tenga mo na nadidinig mo. Pagka malinis ang kaisipan mo, mararamdaman mo yun di ba? Magiging sensitive ka sa kilos ng Panginoon sa iyo. A noisy mind, talaga, ang maingay na kaisipan, ginagawa kang manhid sa mga spiritual. Manhid or hindi ka sensitive sa mga spiritual na bagay na pinapa-experience sa'yo ng Panginoon. You lose the ability to hear, feel, and respond to God's leading. When our minds are cluttered, filled with noise, anxiety, ito nga napabanggit ko kanina, distraction, or unprocessed emotions, we become spiritually and mentally vulnerable. The Bible shows us that even godly people can stumble when their minds are not anchored in God's truth. Dumarating po, marami po sa mga men of God na ganun din ang nangyayari. Yung na-experience natin dito, ngayon, dito sa mundo, ganun din ang na-experience ng mga tao na men of God na hindi naka-anchor sa ating Panginoon, sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Nararanasan din nila ito. Pero ang maganda lang doon, talagang madali silang makabawi, sabi nga yung nararanasan nilang ganun, hindi sila nagtatagal. Pero sa buhay ngayon, sa mundo ngayon, na punong-puno ng
kabigatian, di ba? Ang mundo ngayon na punong-puno ng masyadong maingay sa labas. Para bang minsan gusto mo nang bumigay, di ba? Gusto mo nang bumigay. Gusto ko nang bumigay. Bumitaw pa lang. Alam niyo po, minsan, may mga bagay din na mga example po, kagaya po ni, kasi nga, tayo nga, masyado tayong busy sa mga bagay-bagay na dumadating sa ating buhay. Hindi na natin napo-focus ang sarili natin sa ating Panginoon. Ang example po dito ay si Martha. Martha was busy with good things, serving and preparing, but her heart was distracted. Kasi iniisip niya yung paghahanda ko, maganda yung ginagawa niya. Sabi nga, even when it's rooted sa isang ministry, pero ang puso mo andun sa bagay na ginagawa mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung andun tayo gaya na ni Mary. Diba? Na nung nandun si Lord, ang pinagkaabalahan niya yung humarap sa Panginoon, maupo sa paanan ng Diyos. Alam niyo po, minsan po, very busy po tayo sa ministry, pero hindi po natin nararamdaman yung pagkilos na ng Panginoon. Yung pong ganun na parang sa music ministry, minsan, busy kayo, mapaganda yung boses mo. Diba? Busy kayo na gusto nyo na, ang dami nyong gustong gawin. Matutong tumugtog ng instrumento. Maganda po yan. Pero minsan, doon na napupunta yung focus nyo. Hindi na mismo doon sa wino-worship natin. Nangyayari po sa bawat ministry, sa ushering, ganun din. Yung bang, hindi ko po maganda po yung nandun, meron po tayong ministry sinasamahan para po tayo lumago. Pero minsan po, dumarating po yung time, parang yung sarili na lang natin ang kumikilos. Yung self natin. Dumadating po yan. Even sa evangelism. Minsan, dumarating po yung parang napapagod na tayo dahil lalabas kayo dun sa labas. Mainit, umuulan. Dumarating yung time na parang sumusuko kayo, di ba? Parang pagod na ako. O parang gusto mo naman, minsan gusto mo magaling kang mag-share. Minsan, ang naitataas na ikaw. Sa intercessory, lahat po ng ministry minsan dumadating dyan, yung parang akala natin si Lord na yung pinagsiserva natin. Pero ang pinagsiserva na pala natin yung sarili natin. Na maitaas, uy, ang galing-galing niya mag-pray. Uy, galing-galing niyang kumanta. Uy, nawawala na yung focus natin. Napupuno na yung kaisipan natin ng sarili natin. Kung paano yung gagawin natin. Kung ano yung magandang tignan. Kung ano yung masasayahan ng kongregasyon. Hindi yung ano ba yung mapiplace natin ng Panginoon. Masasyahan ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, gaya ni Martha, busyness and mental clutter, even when rooted in ministry, can cause us to miss moments of intimacy with Jesus. Diba? Minsan, sa buhay mag-asawa, gusto mong pag-servan yung asawa mo. Magluluto ka, maglalaba ka, papladyahin mo yung mga damit. Naalala ko po noon, nung wala kaming kasama, magpaplanja po ako ng damit. Talagang nakahilera yung polo ni Pastor Morgan kasi nag-work pa po si Pastor Morgan. Sabi nga ni Jean, Cora, pinapalaundry mo ba yung damit daw ni Tito Morgan? Sabi ko, hindi, wala nagpaplanja. O, diba? Pagka gusto mong pagsilbihan ng asawa mo sa mga physical, gagawin mo yung the best mo, di ba? Pero minsan, parang physical na lang. Yung intimate, yung mga bilang mag-asawa, hindi mo na nagagawa. Hindi, ganun din sa Panginoon.
Kilos na tayo ng kilos para sa nanggagaling sa ating physical. Hindi natin namamalayan yung intimacy natin sa Panginoon ay na lelesen. Yung intimate moment natin, yung namimiss natin with Jesus. Di po ba? Spiritual dullness often begins with distractions. Sinasabi natin ito, which is totoo. If you will just, examinin natin ang sarili natin, makikita natin yun. Maano natin sa kaisipan natin. Sabi nga, the enemy's main target is our mind. And it is the control center sa buhay natin. It's easy to go around worried about our future, stressed over our finances, frustrated with our boss. Kaya minsan, guilty tayo sa mga bagay-bagay na to. Especially yung nga nabanggit ko kanina, mga mistakes ng nakaraan. Nagigilty tayo. Minsan kinokondem natin yung sarili natin. Actually, may dalawang bagay, merong pagpipili dito eh. Diba? Yung mga mistakes natin, for how many years ago, andun pa rin na nag-feel guilty ka. Kahit humingi ka na ng tawad sa Panginoon, ang kalaban pilit na ibabalik at ibabalik sa iyo. Ano nangyari sa iyo noon? O ikaw, anong ginawa mo? Diba? Ano ka? May ginawa ka. Immoral. Babalik at ibabalik sa iyo yan ng demonyo. Yun, may pagpipili ka doon. Pwede mong panghawakan yun. Manatili kang guilty. Manatili kang na-stress. Or ibibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Father, thank you. Pinatawad mo na ako. Niredeem mo na ako. Tapos na yung nakaraan. At ngayon ay bagong araw. And I will move forward. Yun ang piliin mo, hindi yung magigilty ka. Minsan yung bitter, masyado kang bitter. Masyado kang ano ba yung bitter? Sa ampalaya, bitter. Mapait, laging mapait ang buhay mo. Dahil may mga bagay ka na gustong gawin na hindi mo nagawa. Diba? Hindi mo na na-enjoy ang buhay mo. Parang nawalan ka na ng interes upang ibalik muli yung mga pangarap mo noon. Sabi nga, ang bitterness ang siyang sisira sa isang Kristiyano who is trying to live for his faith. Pero sabi nga, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Alam niyo po, ang bitterness is like a plug. Inano ko nga kanina yung how to pronounce plug. Plug. Plug pala. Plug. Ito po yung plug. Ito po yung naalala ko si Pastor Morgan o na nalagyan siya ng stent dahil yung artery niya was fully blocked. So kaya kailangan lagyan ng para mag-flow yung blood dun sa heart niya. Ganon din po sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Ito po ang nagpapahigpit para mag-flow yung grace ng Panginoon sa bawat buhay natin. Bitterness will take a toll on your physical health as well. Hindi lamang po sa ating pang-spiritual, maging sa ating pang-physical. Kaya, ano po ang dapat po natin gawin? Pag tayo nadidisappoint, bitter tayo, na hindi natin, na may mga pangarap tayo na hindi natupad, may mga gustong tayong gawin na hindi natin magawa, pwede po natin panghawakan yun. Kung gusto niyo pong may stress, kung gusto niyo pong magkasakit, panghawakan niyo yun. Madali lang naman yun, di ba? Ngayon, pag nagkasakit na kayo, yun ang mahirap. Minsan nga kahit sa pagtulog lang magpuyat ka, di ka makatulog dahil sa mga problema. Pero sabi nga you can let it go. Di ba? Pwede mo pakawalan yun. Especially tayo, mga Kristiyano, may buhay tayo ng Panginoon.
Sabihin mo kay Lord, God, I know you have something better. I know your plans for me are for good. Amen. I know you're directing my steps. Amen. Di ba? Andun yung pagpipili. Amen. Sa buhay ng isang Kristiyano, laging may pagpipili. Amen. Wala tayo. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin ay hindi maging robot. Kasi kung si Lord lahat ang gagawa doon, paano natin mag-glorify yung Panginoon? Di ba? Hindi yung parang ginagawa ka na lang na ginagawa ka na lang na parang bang yung isi-serve lahat sa iyo. Amen? Amen. Minsan, pagka may mga medical report, alam nyo, actually, ako po, hindi ako masyadong nagpapacheck up. Nagpapacheck up lang ako. Pagkailangan na, kagaya niyan, nagkaroon ako ng bato sa aking gallbladder. So, kailangan po, bago po tanggalin nyo, kailangan ma-examine lahat talagang Eh, nakita naman normal. Kaya, ilang taon na po yun, hindi na po ako nagpapa-check up. Kasi po, ang hirap magpa-check up eh. Kasi pagka may negative, lalo kang kakabahan. Alam ko na naman, yung nakaraang check up ko, everything is okay. Diba? Amen. Kaya, ayun na lang. Kaya sabi nga alam naman natin, it's a wisdom din from God na magpa-check up tayo. Oo nga, minsan yun ang mali natin Alam na natin, ginagamit ng Panginoon ng Diyos, ginagamit ng Panginoon ng mga gamot, ba't hindi kayo magpa-check up? Okay. Hindi nga, yung mga medical reports, talagang minsan pagka nagpa-check up ka, tapang mo, kukunan ka ng dugo. Pero pag kukunin na yung resulta, medyo kinakabahan ka kung ano yun. Pero sabi nga ni Lord, by His stripes we're healed. Diba? Ang daming pangako ng Panginoon na pwede nating pagbasihan. So you can clear out the clutter. You can rid of the negative things that are stealing your peace, taking your joy, draining your energy. The scripture tells us to guard our minds. You have to be proactive, maging maagap tayo, maging aktibo tayo when it comes to keeping your mind in peace. Because all through the day, there's clutter, there's noise, there's jealousy, there's hurts, there's offenses. They may come, but you don't have to hold on to it. Alam niyo po, malapit na ba? Meron po isang documentary about hoarders. Yung po tinatawag po yung hoarders. Nag-hoard tayo ng mga basura. Nag-iipon tayo ng mga basura sa ating kaisipan. Meron po isang documentary about hoarders. Ito po yung mga tao na ayaw magtapon. Para bang hindi na nga ginagamit, talagang wala nang paglagyan, andun pa rin. Ngayon po, meron po isang lady, isang babae na nakatira po sa isang 2-story house. Ngayon po, 2-story house, pero hindi nyo makikita yung taas. Kasi talagang punong-puno ng basura. Mga old newspapers, empty cereal boxes, mga cans from food na kinain pa 13 years ago. Ganun po. At ang basura, totoo po ito documented po ito, na ang basura niya ay talagang punong-puno, taas na ng walls, talagang wala, meron siyang kitchen, meron siyang bathroom, pero bago ka pumasok sa kitchen niya, talagang gaganon ka talaga. Talagang, ngayon, siguro, alam niyo naman, pagka punong-puno ng basura noong pa, meron ng mga amoy, masyado ng mabaho. At ito ay nagiging unhealthy. So siguro yung mga kapitbahay nila, nag-report na sa mga authorities. So dumating yung mga authorities at kailangan na nang mag-intervene, makialam. Kasi hindi lang siyang affected, pati yung mga neighbors niya. So, pumatok sa pinto, hindi mabuksan ng babae. Kasi hindi nga punong-puno nga. Naalala ko po yung kapatid ko, kasi nag-iisa po siya sa Bulacan. Sa Bulacan, yung paternal house. Ngayon po, 78 na siya. Natatakot akong matulog doon. Maganda po yung bahay,
Natatakot akong matulog kasi pag ano ng pinto, kasi natatakot yung mag-isa siya, ang daming barikada. May mga kaldero, may mga ano, ganun talaga, naku, G. Hindi ka naman nanonood ngayon. Pero pero ngayon, kahapon, ano, talagang punong-puno, nakakatakot ako. Mas nakakatakot yun, in case of fire, paano kang makakalabas doon? Kaya nga sabi ko, naku, kaya ayaw kong matulog doon. Kaya pagka natutulog kami, talagang, sabi ko, gumawa ka na lang na igaganyan mo, hindi naman ano yun, matibay naman yung pinto. Talaga pong gano'n. So, nakialam na nga yung mga authorities, hindi makapasok sa pinto, pumunta sa isang site at nakita nila, pero talagang pagpasok nila, talagang kumbaga sa pwede yung katawan nila para pumapasok. So nakita nila yung mga yung mga basura. Tapos meron silang nakita yung isang matagal ng popsicle wrapper. Alam niyo po yung popsicle? Naalala ko noon. Merong magnoliang, wala pa kayo noon. May magnoliang, Clark, na lumalakad na popsicle yung magnolia. Tapos, yun, minsan may free, pag binuksan mo yung, pag nabubos mo na yung popsicle, merong stick doon, nakaano sa stick. Ngayon, sabi nung isang authority, isang mama na pumunta doon, ay tinampon niya yung isang rubber ng popsicle. Tapos nakita niya, grabe, hindi mo mabibilang, thousands. Tapos sabi nung hindi mo ba itatapon to? Sabi nung babae, sa mga anak ko yan eh. Ha? Oo. Sabi nga yung ganon, alam mo na may sentimental value sa kanya yun. Kaya niya hindi tinatapon. Kaya, it seemed obvious to everyone. All she was doing was keeping trust. But she couldn't see it. Hindi niya makita na ang ginagawa niya na pala ay ito, pagtipon ng basura. Dahil nakafocus siya dun eh. Nakafocus siya dun. Pag nakafocus ka dun, andun lang yung yung kaisipan mo na magparami ng basura. And I wonder how many of us here are hoarders in our mind. Diba? We're not letting anything go. There's so much clutter. Hindi na natin ma-enjoy yung buhay natin. Ngayon, ito ang Diyos. Gusto niyang mag-intervene sa bawat isa sa atin. Diba? He wants to help us. He wants to help you, me, to clear out the worry, the offense, the guilt, the bitterness, those things that are cluttering your life. What's interesting is ang mga authorities, hindi niya sinabing, itapon mo yan. Hindi niya inutos na, okay, natin, itapon natin. It was her choice. Sabi niya kanina sa umpisa, binigyan tayo ng Diyos ng pagpipili. Choice ng babae na itapon yun. Pero sa kanya, parang nahihirapan siya. Kasi yun na yung kinagisnan niya for how many years. Yung bang mamuhay siya na magulo, punong-puno ng basura. Ako nga, kasi alam niyo naman dito, kahit sabihin, oy, ang laki ng plug mo, pero for 34 years na nandito kami sa Hong Kong, ang dami ko ng mga gamit. Sa kwarto ng mga apo namin, mga gamit lang nila. Sa kwarto ni Agape, gusto kong malibre yun sa mga hindi naman basura, yung mga bagay-bagay dahil andun yung working station niya. Kaya sa amin nakalagay lahat yung mga every time. Siyempre, gusto ko, pagka nag-aral yung mga apo ko, maliwanan yung kaisipan nila, di ba? Minsan ayaw akong maglagay sa kwarto nila. Sabi ko kayo ha. So, pagka nakahiga ako, nakikita ko yung sa ibabaw ng Pero maayos naman. Kaya si Cecily, minsan naguguluhan na rin, hindi agad kung paano iayos. Pero praise God naman, nakakahiga, maayos din. Kaya yun ako, gusto ko, kahit maraming nakalagay doon, kailangan maayos ang pagkakalagay. Diba? Wala tayong magagawa eh.
bahay. Talagang wala tayong libreng kwarto para ilagay lahat natin doon yung gamit natin. Kaya, asan ang bago? Ayun na. Sa atin din, maraming tayong dinadala-dala sa ating kaisipan. We're not letting anything go. There's so much clutter, kaya hindi na tayo makatulog, hindi natin ma-enjoy ang buhay. Yung babae, it was her choice. Sometimes, she decided to do it, but it wasn't easy. Ang hirap. Nag-decide ka na tanggalin yung mga basura. Ang hirap. Mahirap matanggal. Kasi it's her choice. Hinawakan niya for how many years. And living cluttered had become normal to her. Saan na lang malapit mo? Ngayon po, meron pa rin mga bagay na sabi nga maraming mga bagay tayong dinadanas, even sa sarili natin. Meron mga nagsasabing, hanggang ngayon daladala nyo na parang ang baba ng tingin sa sarili, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Dahil yung mga sinasabi ng tao sa paligid mo, o siguro ganyan kang pinalaki. Puro mga negative na lang ang sinasabi sa iyo. You're not attractive, you don't have a good personality, wala kang alam. So naniwala ka sa mga kasinungalingan na yun. Kaya ang kaisipan natin ay cluttered. Punong-puno na, ang marumi. Kaya ngayon, I hope na itong message ng Panginoon ngayon ay huwag mabaliwala. Amen. It's about cluttering your mind, our minds. It's time now na mag-intervene tayo. Amen. Sa sarili natin. Kasi tayo ang magpipili na lilinisin ba natin ang ating kaisipan para maging maluwag ang flow ng relasyon natin sa ating Diyos. Minsan ang kalaban sasabihin sa iyo, alam mo, wala kang ginagawa, hindi mo iniisip yung nakaraan mo. Dapat iniisipin mo yan. Gumawa ka ng mga bagay-bagay na minsan talagang pag hindi ang utak mo ay hindi preparado, hindi mo maririnig ang sinasabi ng Diyos. Amen. Puro si Satanas ang nadidinig mo. Minsan merong mga tao sa paligid mo na against you. Against na nga sa iyo di ba? Pati ikaw against ka din sa sarili mo. Di ba nangyayari yun? Para pang ano ba ako? Ano ba ako? You have been made in the image of Almighty God. God doesn't make any mistakes. He didn't make you faulty. He calls you a masterpiece, a prized possession. Lagi natin i-declare na I am a masterpiece. I'm one of a kind. I'm talented. I'm attractive. I'm favored. I am empowered. I have seeds of greatness. Amen? When you dwell on what God says about you, it will automatically clear out the clutter. Amen. Pag dinideclare mo kung sino ka sa Panginoon, wala nang puwang ang kalaban para punuin ng basura yung kaisipan mo. Amen. Fear cannot stay where faith is. Discouragement cannot stay where hope is. Guilt cannot stay where forgiveness is. Mediocrity cannot stay where greatness is. Program your mind with what God says about you. So itong babae na hoarder, hindi niya na-enjoy yung maganda niyang bahay. Hindi niyo makita yung taas ng bahay niya. Even yung tulugan niya, napakaliit na. Dahil sa dami ng basura. Worry will keep you. Ang pag-alala will keep you from rising higher. Yung guilty, yung bang hindi ka makapag-move on, antong ka lagi sa sitwasyon ng parang talunan ka. Na parang ang buhay mo ay wala ng pag-asa. Minsan galit na galit ka. Merong ginawa sa iyo isang tao, hindi mo ma-forgive. Alam niyo po, si Satanas, kasi minsan pagka yung meron kang tao, hindi ka matahimik. Yan ang sinasabi ng si Satanas eh. Makatahimik ka lang pag nakaganti ka.
Yan ang sinasabi ni Satanas. Kasi, grabe yung ginawa sa'yo, grabe. Hindi ka ba gaganti? Wala kang katahimikan. Pag hindi ka nag-forgive, yan ang sinasabi, yan ang binubulong ng kalaban. Pero ang sinasabi ng Diyos, matatahimik ka lang pagka magpatawad ka. Amen. Diba? Sabi ka, pag nagpatawad ka, si Lord na ang bahala. It's not your job na mag-retaliate, na mag-fight back. Basta magpatawad ka, ibigay mo lahat kay Lord. If you turn it over to God, He'll be your vindicator. You cannot vindicate yourself. Tandaan po natin yan. He'll bring justice into life. He's so every hurt. Nakita ng Panginoon ang sakit, ang mga maling ginawa sa iyo ng tao, ng isang tao. Nag-took advantage of you. God will vindicate you better than you can vindicate yourself. Sabi nga sa Ephesians 4:32, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God forgiven you through Christ. Sabi dito, a cluttered mind is a distracted life. A renewed mind is a focused heart. Choose who stays, surrender what doesn't, and fill your thoughts with what is eternal. A mind anchored in God's truth is a mind of peace. Amen. Amen. Pag naka-anchor po tayo, ang kaisipan natin sa ating Diyos, mababalutan tayo ng kapayapaan ng ating Diyos. When we remove what doesn't belong, we make room for the one who does. Diba? Pagka malinaw ang ating kaisipan, malaki ang room para sa ating Diyos. Sabi niya, pagkatrabaho na tayo ng trabaho para sa ating kapakanan, para tayo ay maging maganda, hindi makakapagtrabaho ang Panginoon sa inyo. Sa atin, makakapagtrabaho lang ang Diyos kung tayo ay nananatiling still. Amen. Amen. Na nakakapag-rest tayo sa Kanya. Ito na po, your mind is not meant to be a battlefield of anxiety. Ang ating pong kaisipan ay hindi po lugar para sa anxiety, shame, and confusion. It's meant to be a temple where the truth of God dwells and peace reigns. When you begin to declutter your mind, surrendering your thoughts, guarding your inputs, and meditating on His Word, you create space for clarity, healing, and direction. Remember this, God won't shout over your clutter, but He will speak when you're still. Hindi po, sabi ko nga kanina, hindi po makakakilos ang Panginoon kapag ang kaisipan mo ay punong-puno ng basura. At siya ay makakapagsalita, siya ay makakapagkausap sa iyo kung ikaw ay still. Amen. Kung ikaw ay nagre-rest sa Kanya. Sabi yung rest, hindi yung uupo ka na parang sumutamad. Hindi po yun ang ating sinasabi. Pag sinabing rest sa Panginoon, gumagawa ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Yun po kasi rest in God. Pag rest in God, lahat ng ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo is to please God. Amen. So take time daily to silence the noise, renew your mind, and let His truth restore your soul. God has you in the palm of His hand. Nothing you're facing is a surprise. Sabi nga sa mga Israelites, stand still and you will see the deliverance of the Lord. Hindi niya sinasabi ito physically. He was talking about in their mind, in their attitude, in their spirit. You may have plenty of good reasons to live upset, worried, not able to sleep at night. But when you're in peace, that's a position of power. When you're in peace, you're showing God that you're trusting Him. Amen. And always remember, it's all by faith. But God works where there's faith, but faith without action is dead. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa araw ito, Panginoon. Salamat po. At meron po muli kaming natutunan at ito isang paalala mula sa iyo. Maraming salamat po at itong mga paalalang ito ay tunay nga tumimo sa aming puso, sa aming kasipahan at ito'y maging bunga sa aming mga aksyon habang andito kami sa lupa. Ama, maraming salamat po in Jesus' name.
Amen. Amen. Thank you, Tita Cora, for that very encouraging message just delivered a while ago. And I hope meron po tayong natutunan. And of course, every day of our life, talagang maraming mga negativity, anxiety, problems, but as what Tita shared a while ago, that we need to focus on His Word